Oras na para sa #1 game show sa buong bansa, ang Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes! Magandang hapon, mga kapuso! Nako po, napakabilis talaga ng araw. Isipin nyo, Friday na naman. Excited na ba kayo sa weekend? Pero sigurado kung mas excited kayo sa matinding bakbakan ngayong hapon dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo. Ito ang... Uulan po kayo ng step back 3, crossover, tsaka alley-oop dahil professional basketball players ang nangunguna sa teams natin ngayon. Umpisahan na natin sa bagong-bago alamat ng Pro Sport League. 9-time PBA champion and 2-time finals MVP, Arwin Santos with the Santos family. Santos, Santos, magaling! Santos, Santos for the win! Alright, makakalaban ng pamilya ni Arwind ang mas bata sa hardcourt pero laging 100% ang effort, the Makati Kings. Pag taga Makati, Sure na sure ang victory! Claiming manifesting. we are Makati Kings! Framing, manifesting. Maganda yan, maganda yan. Yun ang kailangan dito. Pero dito muna tayo sa basketball player na nag-claim na rin ng spot niya sa ibang larangan. Di ba? Hindi lang po sa pagbabasketball, kung hindi pati sa pagiging recording artist, Arwin. Mga kapuso, let's welcome Arwin. Welcome to Family Feud. Thank you, thank you. Good to see you after a very, very long time. Thank you for having us. Pare, at ngayon, kasama mo pang pamilya mo, Arwin. Pakilala mo naman sila. Ito po ang aking magandang anak, si Audrey Aiska Santos. Ang part po ng women's basketball team ng UP, Danica. Hi, Danica. Santos. Ang FTU Tamaraw Miss Beauty Queen ko, si Ella. Hello, Ella. Good luck, Arwin and the Santos family. Naku, salamat at pinaunlakan nyo kami. At ito ang makakatapat ninyo. Sila ang tinatawag na Makati Kings. At gaya ni Arwin, naglalaro rin sila sa liga ni former Senator Manny Pacquiao. And of course, ang kanilang team captain led by former Ateneo Blue Eagle point guard Marco Sario. Marco, Hi, Kuya Dong. Thanks for having us here. Welcome to Family Feud. Bago lahat, Marco, congratulations. Thank you so Congratulations much. sa iyong pagkapanalo. Bago gusto mo mag-hi sa iyong mga constituents na nanonood. Hi nga po pala sa lahat ng mga constituents sa Sanlo. I just wanna say, pagbubutihan ko ang paglilingkod sa inyo. Yun! Marco, siyempre, may bonus pa. Kasama mo siyempre ang Makati Kings. Pakilala mo naman sila. Ang una ko pong papakilala, ang star point guard ng Makati Kings, si Kuya Joseph Terso. Gusto ko pong papakilala ang former all-star po ng Makati, si Kako Morales. Yun, oh. Ito, Kuya Dong. Save the best for last daw. Inaantay ka nito. Ang beshi natin lahat, si Lordy Casajeros. What's up, Lordy? Good luck sa inyo, Makati Kings. Thank you. Here we go. Alamin na natin ang sabi ng survey. So mag-jump on lang agad tayo. Team captains, Arwin and Marco, are you ready? Okay, let's play Family Feud. Nag-survey kami ng 100 Pinoy and the top 6 answers are on the board. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Go, Arwin. Wag magwawalit ang gabi. Magwawali sa gabi. Malas daw yun, malas. Yung mga kasabihan, di ba? Bakit kaya? Dahil medyo may kamalasan. Huwag magwawalis sa gabi. Ako nasabihan na rin ako nun eh. Survey says... Oh, wala. Marco, ulitin ko. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Magmano sa kanila parati. Magmano sa nakatatanda. Nandiyan ba yan, survey? Yes. Okay. Marco, pass or play? Play. Okay, Makati Kings, let's go. We're gonna play round 1. Balik muna tayo, Arwind. Okay, Joseph. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Laging matulog sa tanghali. Lagi natulog sa tanghali. Para tumangkad. Siguro kaya kayo naging basketball player dahil talaga pinatutulog kayo sa tanghali. Ika nga nila, siesta. Matulog sa tanghali. Wala. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola, Kako? Huwag kang uminom ng serbesa. Iyon! Sabi ng survey ay,
Lordy, anong kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Magsabi ng po at opo. Ayan. Doon tayo sa mga talaga mga Filipino traditions ng pagpapakita ng ating paggalang sa kapwa po at opo. Survey says, ay, nandyan na. Pagpapakita ng paggalang, kapareho na yan. Nandyan na yan. Okay, Margo, one last chance bago sila makapag-steal. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Kumain ka na ba? Kumain na. Basta kumain ka. Kumain ka na ba, po? Nandyan ba yan? Survey says, wala. Okay, Santos family. Panahon na para mag-steal. Yala, ano kaya? Anong kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Tingin ko, kumain ka na ba? Kain ka na! Kain ka na! Kumain ka na ba? Tama. Good job. Danica, ano ang kabilin-bilin sa'yo ng iyong lola? Mag-aral ng mabuti. Mag-aral na mabuti. Audrey, ano kaya? Gawin ang sabihin niyo, Matulog ng maaga. Matulog ng maaga. Okay, lahat naman to, Arwin, suggestions, pero sa'yo pa rin manggagaling. Ano ang kabilin-bilinan sa'yo ng iyong lola? Pag tama ang sagot mo rito, makukuha mo round na to, Arwin. Mag-aral ng mabuti. Mag-aral ng mabuti! Kahit busy sa basketball, kailangan mag-aral ka pa rin ng mabuti, di ba? Nandiyan kaya yan to steal the round. Survey says... Okay, let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number 6, please. Lagi mag-ingat. Basic lang, basic. Number 5. Huwag agad mag-asawa. Number 2. Gumawa ng mabuti. Grabe, no? Basta usapan talaga mga lolo-lola, puro talaga mga kabutihan talagang ibinibilin sa atin. Naka-slam dunk na po agad ang Santos family. Meron na agad silang 54 points. Kaya babawi tayo mamaya, Makati Kings. Babawi tayo. Kaya kayo naman po mga nasa bahay, kung gusto nyo makascore, tutok lang kayo sa Guess to Win promo questions. At susunod na po dito yan sa Family Feud. Welcome back to Family Feud. Bago natin ituloy ang game, dito muna tayo sa ating favorite segment ko. Dito na sa ating studio audience sa katabi ko na sobrang energetic. Okay lang ba kayo, guys? Sabi ko na nga ba eh. Kasi alam mo, inaabang ko talaga ito yung survey question ko para sa inyo. Pero today, dahil Friday ngayon, napakadali lang ng question. Okay. Dahil siyempre, mga magagaling sa basketball yung natin, yung mga contestants natin. Ito parang may kinalaman doon. Kung ikukumpara mo ang ex mo sa isang ball, anong ball ito at bakit? Oh, simple lang. Okay muna natin. Ano pong pangalan nyo? Daisy ng Quezon City. Daisy ng Quezon City! Oh, kung ikukumpara mo ang ex mo sa isang ball, ano to at bakit? Double. Double? Interesting. Bakit double? Kasi double pala kaming ng jowa niya. Ha? Pala kami. Ah, dalawa kayo! No! Na two-time ka! Oh, yeah. Oh my God, sakit naman nun. Ano ginawa nyo? Di binigyan ko siya ng double na sampal. Puh! Okay, maraming salamat, ate. Isa pa, sino? Okay ba, dahil magkatabi na tayo. Ano pangalan mo, Binibini? Lexi po. Lexi. Hi, Lexi. How are you? Valenzuela City. What's up, Valenzuela City? Alam mo, daming nanonood ng tiga Valenzuela City. Baka gusto mo kumustahin naman sila, mga kapitbahay mo, gano'n. Shoutout po sa pamilya ko dyan, tsaka sa mga friends ko dyan over there. Thank you sa pag... Okay, tiga Valenzuela rin ba yung ex mo? Di ba po? Yung iba? Hindi, pandami. O sige, kung ikukumpara mo sa isang ball, ang iyong ex, anong ball to? Siguro bubble po. Bubble? Yes, Bakit bubble? Kasi sa una nagbibigay siya ng assurance, nagpapakita siya, kinikilig ako, tapos bigla siyang maglalaho ng parang bula. Oh my goodness! Sakit pero na! Ano ginawa mo? Ano ginawa mo pagkatapos? Siyempre, ano pa ba gagawin ko? Di magpapaganda ako! Napansin ko naman. Okay, maraming salamat sa'yo. Anyway, balik tayo sa game. So far, isang team pa lang ang nakakascore, ang Santos family. Meron na silang 54 points.
Pagkakataon ng humabol ng Makati Kings, kaya eto na. Audrey and Joseph, let's play round 2. Good luck. Let's go. Top 5 answers are on the board. Kung hindi tatanggapin sa langit ang iyong kaluluwa, saan kaya ito pupunta? Go. Audrey. Sa impyerno. Sa impyerno. Saan pa ba, di ba? Meron pa iba. Hindi, sabi nila may iba-iba pa daw. Pero yan yung isa sa pinaka-top of mind. Ang tanong top answer kaya yan. Survey says. Siyempre. Impyerno. Pass or play? Play. Let's go, Santos family. Let's go, Audrey. Danica, kung hindi tatanggapin sa langit ang iyong kaluluwa, saan kaya ito pupunta? Sa libingan. Andun lang. Doon lang tayo. Tahimik doon, di ba? Chill lang tayo dito, di ba? Sa libingan. Survey says, wala. Daniela or Ella, kung di tatanggapin sa langit ang iyong kaluluwa, saan kaya ito pupunta? Sa lupa. Sa lupa. Langit lupa, di ba? Mataya-taya. Survey says. Okay. Arwin, kung hindi tatanggapin sa langit ang iyong kaluluwa, saan kaya ito pupunta? Sa sementeryo? Wala na, nasabi na rin. Audrey, back to you. Kung hindi tatanggapin sa langit ang iyong kaluluwa, saan kaya ito mapupunta? Sa ibang tao. Sa ibang tao. Sumanib! Sumanib! Sa sapi. Okay yun, ha? Pwede kaya yun? Survey says, wala. Okay, guys, Makati Kings. Magkakataon nyo na makabawi. Isa lang, isang tamang sagutan. Lordy, kung hindi tatanggapin sa langit ay yung kaluluwa, saan kaya ito pupunta? Purgatorio. Saan? Purgatorio. Purgatorio. Kako. Purgatorio. Purgatorio. Joseph. Same din, purgatorio. Same. Marco, as a team captain, ano kaya? Saan kaya? Siyempre, same. Purgatorio tayo. Purgatorio na tayo. Pag wala to, impyerno ang score ninyo. Ang sabi nila, purgatorio. Nandyan kaya yan, guys. We'll see. Move. Yeah, di ba, purgatorio? Ano ba ang mga hindi nakuha ang sagot? Everybody, let's find out. Number 5, please. Simbahan. Number 4. Pag-alagala. Dan lang sa tabi-tabi. Nakabawi ang Makati Kings with 77 points. Panlaban yan sa 54 points ng Santos family. Ako, uulan ba ng 3-point shot sa round 3? That's up next. Dito lang sa Family Feud. You're still watching Family Feud. Nababasa po namin ha yung mga comments ninyo sa Facebook at sa YouTube. Kaya ito po, kukunin namin ang pagkakataong itong mag-shoutout mismo sa inyo sa mga lagi pong nakatutok sa Maguindanao del Norte, sa Bais City, Negros Oriental, sa Binalonan, Pangasinan at sa San Dionisio, Iloilo. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay sa amin dito. Dito po naman sa studio, leading po ang Makati Kings with 77 points habang may 54 pa rin ang pamilya ni Arvin Santos. Kaya kung sino po mananalo kasi dito, may additional 20,000 pesos para sa kanilang napiling charity. Kaya sana, di ba, sana panalunin nyo na to. Dahil meron talaga itong mapupuntahang magandang organisasyon. Kaya ituloy na natin ang laban. Danica, Kako, let's play round 3. Double points round. Okay, times 2 na ang value ng bawat tamang sagot. Top 6 answers are on the board. Ito ang tanong. Bakit namumula ang mata ng tao? Go! Danica. Nakagat ng lamok. Nakagat ng lamok. Nakagat yung labas. Survey says, wala. Bakit namumula ang mata ng tao, Kako? Allergy. May allergy. Hindi kaya yan. Survey! Answer! Top answer. Allergy. Wala rin. Daniela, bakit namumula ang mata ng tao? May sore eyes. May sore eyes. Yan. Baka nandyan yan. Survey says, top answer. Daniela, pass or play? Play. Play. Okay, Santos family, tara. Round 3. Balik muna tayo, Kako. Arwind, bakit namumula ang mata ng tao? Ba't kaya? Puyat. Puyat! Wala! Puyat. Wala yan!
Nandyan. Audrey, bakit kaya namumula ang mata ng tao? Umiyak. Umiyak, bagong iyak. Nandiyan ba yan, survey? Yes, it is. Danica, bakit kaya namumula ang mata ng tao? Lasing? Lasing! 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 Nandiyan ba yan, lasing? Ayan. Sabi talaga ni Lola, bilan niya yan, huwag uminom ng serbesa eh. Daniela, bakit namumula mata ng tao? Siguro, nabigyan ng buhangin sa mata, napulingan. Napuwing. Nandiyan ba yan, napuwing? Yes! 2 more to go. Arwin, 2 na lang. Bakit namumula ang mata ng tao? Nakagat ng kalabaw. Wala. Standby ha. Standby guys. Wala tanggal. Kailangan makuha ni Audrey to, kundi makakastil na naman sila. Audrey, bakit kaya namumula ang mata ng tao? Kakagising lang. Kakagising lang. Kakagising lang. Pwede. Survey says, boom! Gising na gising sila. Danica, bakit kaya namumula ang mata ng tao for the win of this round? Natusok? Natusok. Survey says, wala. Eto, masaya dito. Lordy, isa na lang ang naiiwan. Kailangan makuha yung tama to. Bakit namumula ang mata ng tao? Nakagat ng kalabaw. Gat ng kalabaw. Anak ng baka. Kako, bakit namumula ang mata ng tao? Makati. Makati. Joseph, ba't namumula ang mata ng tao? Kinagat ng ipis. Inagat ng ipis. Ang layo ng ipis sa kalabaw. Marco, pare, isang tamang sagot lang ang kailangan natin. No, Marco! Bakit kaya namumula mata ng tao? Okay, Doc, nakita mo ba yung pangalan dyan? Yes, Makati. Makati! Sabi nila, Makati! Nandiyan ba yan? Hindi, may. Audience, ano hula po ninyo? Adik! Adik! Number 6, please. Adik nga. After 3 exciting rounds, ito ang ating scores. Lumalamang ang Santos family. 232 points na sila. Ang Makati Kings naman ay may 77 points pa rin. Ako, pukpuka na po sa pagbabalik ng Family Feud. You're still watching Family Feud. Nakaka-3 rounds na po tayo and so far leading po ang Santos family sa score na 232-77. At sa kanya 45 days na lang, Pasko na. Grabe, 45 days! Kaya po ngayong araw, kasama ulit natin ang Shopee para mamigay ng maagang pamasko sa inyo. Dahil bukas, Shopee 11/11 mega pamasko sale na. Di ba? Oh my God, eto talaga inaantay natin. After this round, maglalaro po tayo mamaya ng Super Shopee Shake. At isa sa inyo, ang mananalo ng 8,000 pesos. Santos Family and Makati Kings para naman sa inyo. Additional 30,000 pesos ang iririgalo sa inyo ng Shopee. Kung manalo kayo dito sa round 4. Kaya let's start. Daniela and Lordy, samahan niyo ako dito. Let's play Family Feud. Okay, mainit-init ang laban. Triple points round na to. Times 3 ang value ng bawat tamang sagot. Ito na po, 4 answers. These are what we're looking for. Ang tanong, bukod sa wall clock, saan ka pa pwedeng mag-check ng oras? Go! Lordy. Sa orasan sa kamay. Oh, wristwatch. Okay. Nandyan kaya ang wristwatch? Okay. Pwede. Daniela, pwede mo pang makuha ang mas mataas. Bukod sa wall clock, saan ka pa pwede mag-check ng oras? Sa cellphone. Boom! Cellphone. Basta cellphone. Saan ba tayo bibili ng cellphone, Daniela? Shopee! Shopee! Cellphone. All right, it's there. Daniela, pass or play? Siyempre, play!
All right, let's go. Let's go, Santos family, for the final round. Shopee, final round for 30,000 pesos. Arwin, bukod sa wall clock, saan ka pa pwedeng tumingin ng oras? TV, sa TV. Sa TV. Yan. Sa TV. Sa TV. Yan. Isa na lang hinahanap natin. Bukod sa wall clock, saan ka pa pwede mag-check ng oras, Audrey? Sa langit. Sa langit! Nandyan ba? For the win. Ang langit. Survey says, wala. Bukod sa wall clock, saan ka pa pwede mag-check ng orasan? Sa alarm clock. Sa? Alarm clock. Sa alarm clock. Alarm clock. Wala. Makati Kings, time to huddle. Ito na, yan na. Bukod sa wall clock, saan pa pwedeng mag-check ng oras, Daniela? Sa laptop? Laptop, laptop. Sa laptop. Laptop. Nandiyan kaya sa survey board natin yan? Laptop. Wala. Ito na, Makati Kings. Ito ng pagkakataon nila. Lordy, ano kaya? Oh, bukod sa wall clock, saan ka pa pwede mag-check ng oras? Sabi ni Audrey sa araw daw eh. Ako sa buwan ako. Sa buwan. Okay yan. Kako, bukod sa wall clock, saan ka pa pwede mag-check ng oras? Sa computer? Sa computer. Joseph, ka pa. Sa lupa na lang ako, sabi langit na. Langit na, lupa, iba-iba. Pero Marco, isang tamang sagot na kailangan natin. Bukod sa wall clock, Buwan yan, buwan. Maniwala saan ka pa pwedeng mag-check ng oras, Marco, for the win? For the Shopee round? Computer. Computer! Salamat, Shopee! Shopee, computer! Isang tamang sagot lang ang kailangan natin. Ang Makati Kings pwede mag-uwi ng 30,000 pesos plus 100,000 pesos. Pero kung mali sila dito, mapupunta ang 30,000 from Shopee sa Santos family. Computer! Wala! Everybody, sabay-sabay po natin tignan. Number 4, please. Sa tao! Ano oras na? Oh, titingin ka. Kayo naman. Anyway, congratulations Santos family. Kayo nanalo sa round 4. Kaya may maagang aginaldo sa inyo ang Shopee ng additional 30,000 pesos. Ang ating final score, Santos family 514, Makati Kings 77 points. Guys, maraming salamat. Marco, thank you very much. Joseph, thank you. Kako, Lordy, ayos. Ayos yung mga buwan natin. Nandun yung mga kalabaw. Palakpakan po natin ang Makati Kings. Meron pa rin kayong 50,000 pesos. At syempre, congratulations. Arwin, bukod sa 30,000 pesos, napapremyo ng Shopee sa inyo, nanalo na kayo ng 100,000 pesos. Okay? Ang tanong, dodoblehin pa natin to. So, sino maglalaro sa Fast Money, Arwin? Ako, tsaka si Danica. Danica and Arwin, eto na po. Good luck sa inyo. Okay, welcome back to Family Feud. Masaya po ako para kay Danica at sa Santos family kasi meron na silang 130,000 pesos. Pero may bonus free throws pa sila. Kaya kung suswertehin, mag-uwi sila ng total cash prize na 230,000 pesos! 230,000 pesos. Kasi plus yung 30,000 mula sa Shopee. Danica, si Arwin nasa likod, hindi niya tayo maririnig. It's time for Fast Money. Good luck! Thank you po. Eto na. Para manalo ang team nyo, kailangan makakuha kayo ng combined score na 200. At least 200 or more. Para maiuwi ang additional 100,000 pesos. Good luck. Give me 20 seconds on the clock, please. Eto na. Kung maglalaro kayo ng trip to Jerusalem, ilan dapat ang kasali para maging masaya ang game? Go! 5. Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Pass. Sport na di kailangan matangkad na player. Badminton. Bukod sa sunog, anong pinagmumula ng usok? Pass. Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa fitting room? 3. Bukod sa mall, saan pa Let's go, Danica. Tingnan natin ilang puntos na nakuha mo. Kung maglalaro tayo ng trip to Jerusalem, ilan dapat yung kasali para maging masaya? Ang sabi mo, 5. Ang sabi ng survey ay
Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Hindi na natin nabalikan. Sport na di kailangan matangkad ang player. Sabi mo, badminton. Survey says... Bukod sa sunog, ano pang pinagmumula ng usok? Hindi na natin nabalikan. Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa fitting room? Sabi mo, 3. Ang sabi ng survey ay... Yes! Nice one, Danica. Nice one. Let's welcome back Arwin. Arwin, si Danica ay nakakuha ng 55 points. Ibig sabihin, 145 na lang. Kaya natin yan. Good luck, good luck. Good luck. I'm sure mas marami kang mga Marami mas lang. mahirap na sitwasyon na kinailangan mong habulin ng puntos. Sisiw lang to para sa'yo. Good luck. Makikita po ng viewers sa bahay ngayon ang sagot ni Danica. Give me 25 seconds on the clock. Are you ready? Okay. Kung maglalaro kayo ng trip to Jerusalem, ilan kaya dapat ang kasali para maging masaya ang game? Go. 10. Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Restaurant, Sport na hindi kailangan matangkad ang player. football, Bukod sa sunog, anong pinagmumulan ng usok? kalan, Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa loob ng fitting room? 3. 5. Okay. Arwin, eto na. Tignan na natin kung ilang puntos tayo. Hoy, sana Eto, mahabol. kung maglalaro ng trip to Jerusalem, ilan dapat ang kasali para masaya? Ang sabi mo, 10. Ang sabi ng survey natin dyan ay... Boom! Konti na lang. Top answer. Konti na lang. Konti Top na lang. answer. Bukod sa mall, saan pa ini-inspect ang bag? Sabi mo sa restaurant. Ang sabi ng survey ay... Ooh! Ang top answer ay train station. MRT. Ay, oo nga. Okay. Oo nga. Sport na di kailangang matangkad ang player. Ang sabi mo, football. Totoo naman. Pero tingnan natin kung ano sabi ng survey dyan. Swimming. Ang top answer natin ay swimming. Swimming. Bukod sa sunog, ano pang pinagmumula ng usok? Sabi mo, kalan. Ang sabi ng survey ay... Uy! Pwede. Ang top answer ay sigarilyo. Oh, Top answer natin. yeah. Sa department store, ilang damit ang pwedeng dalhin sa fitting room? Sabi mo, 5. Ang sabi ng survey natin ay... Yeah! 17. Ang top answer ay 3. Nasagot ni Danica. Anyway, Arwin, congratulations. Nanalo pa rin kayo ng 130,000 pesos. Let's welcome back Makati Kings. Guys, at gaya ng sabi ko kanina, tatanggap pa rin ng 20,000 ang chosen charity ninyo. Ano ba yun, Arwin? Ang GMA Kapuso Foundation. Oy, maraming salamat, Arwin at sa Santos family. GMA Kapuso Foundation, 20,000 pesos po mula sa ating winning team. Ngayong hapon, Tita Mel, may 20,000 na naman po. Ayan po. At muli, Makati Kings, maraming salamat sa inyong pagsali. At syempre, Santos family, maraming salamat. Congratulations sa inyo. Sa ulitin, malay nyo, ang pagbabalik, Champion of the Champions. Di ba? Ayos, maraming salamat. Happy weekend po sa inyo lahat. Maraming salamat. Ako po si Ding Dong Dantes. Araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihulap at manalo dito sa Family Feud.